So, today nga, schedule ko for laboratory. Ito nga yung isa sa mga ayaw ko na test kasi kailangan mag-fasting dito ng 8 hours tapos kahit tubig bawal talaga. Lakas ko pa naman magtubig. Yung test na to is FBS, for sugar siya. Sobrang hirap kasi sa akin ngayon na walang kain ng 8 oras kasi nga sobrang gutumin ko na. Kaya nga pag sa madaling araw, nagigising talaga ako para lang kumain. Pero I need it kaya magtiis ka, girl. So, ito nga for the asikaso na nga ang person. Nung ando lang ako sa may labasan namin kasi looban yung bahay namin dito. Hinatid ako ni King hanggang sa may labasan. So, habang nag-aantay ako, ayun, maya-maya nahilo na naman ako. Bumalik kasi siya doon kasi kailangan niya ikot yung motor. So, hindi na kasi ako sumasakay na motor kapag palabasan doon sa amin kasi matagtag. Kaya ang ginagawa namin, naglalakad na lang ako hanggang labasan. Yes, nakamotor nga kami kasi mas komportable nga ako kapag nakamotor. Kasi kapag taxi tsaka tricycle, mas ramdam ko yung tagtag. Hindi katulad kay King na kaya niyang magdahan-dahan tsaka tansyado niya yung bilis. Buti na nga lang talaga, nung nagidilim pala yung paningin ko, umupo na ako. Tapos nung nakaupo na ako, ayun, medyo okay na yung pakiramdam ko, nawawala na yung hilo ko. Siguro nga sumabay na natin kasi yung gutom ko, kaya ayan, nahilo na rin ako. Kaya alam nyo ba, ito nga yung kinakatakot ko ngayon kapag lalabas ako or kapag meron ako importanteng pupuntahan. Kasi dahil maglakad nga lang talaga ako ng pagkalapit-lapit, hinihinga na talaga ako. Minsan niya kahit nakaupo lang ako, grabe talaga hinahabol ko yung hininga ko as in. Tapos ang bilis ko nga pagod, gagawa lang ako ng onting gawain. Ay hala, talagang pagoda na ang person. Kaya grabe talaga ang pagbubuntis ko ngayon. Super, ibang iba talaga kay CL. Baka nga boy na talaga to. So by the way nga, nandito lang nga rin kami sa Maymayon. Close pa nga ang mall neto, so 8 AM kami nagpunta. Nakuha na lang nga rin ako ng dugo neto. Diyos ko, ito nga rin sa nakatakot ko, yung pag-inject talaga, yung pagkuha ng dugo. Dahil kaya talaga napapikit na lang ako. Akala ko pa nga 3 extract to. So meaning nga 3 turok. Pero hindi pala, isa lang pala. Buti na lang talaga isa lang. Kasi mas mahirap kasi kung 3 turok. Kasi every 1 hour yun. So kapag katulok ng isa, mag-antay ng 1 hour. Tapos turok na naman. Tapos antay ng 1 hour. Turok na naman. Dahil, o diba mas nakakahilo yun. So OJTT nga ang tawag doon. Nakala ko talaga ito na yun. Iba pa pala. So expect ko talaga sa next na laboratory ko, kailanganin ko na naman yun. Tapos fasting na naman. So yan, after maturok tapos na. Tapos aantayin ko na lang yung result niya by 4 PM. O kala ko talaga tatagal kami. Ang bilis lang pala namin. Tapos nag-ask na nga rin ako kung pwede na ba akong kumain. So ayun, pwede na. Ito talaga yung pinaki-crave ko ngayon, yung mang-inasal juice ko. Crave na ako dito. Kaya sabi ko, please, mag-inasal tayo. Huy, grabe talaga satisfaction ko yan. As in, sobrang sarap talaga ng mang-inasal. Grabe. Iba-iba talaga kapag buntis ka na tapos may kinikrave. Tapos nakain mo, ay, shucks. Satisfied. Tapos syempre, hindi pwedeng wala ang ate CL namin. Kaya ayan, bumili na nga rin kami ng favorite na chicken niya sa Jollibee. Tapos sa tita Mimi niya. So fast forward na nga ito na ngayong gabi. So ayan, na-miss ko yung mga kapatid ko. Kaya ayan, pinapunta ko sa dito sa bahay. So ayan, sila ang mag-lead. Ako taga-kain lang ako ng pulutan. At ayan, mga bagsak na nga sila. So fast forward na nga ito na ngayong kinabukasan. Nagluto nga si Mimi ng nilaga. Parang may sabaw, alam nyo na, mga hangover pati. Sobrang blessed ko nga dyan, tsaka thankful ako sa mga kapatid ko, tsaka sa mama ko. At especially nga rin sa family ni King kasi talaga sila yung katuwang namin sa pagsubok nga namin. Kaya thank you and I love you guys. Ayun. So ayun nga lang. So hanggang dito na nga lang. So thank you for watching. Bye!